Sa ating kulturang Pilipino, maraming paraan ng pagpapahayag ng ating mga saloobin. Minsan direkta, minsan may halong pa-smooth. Tara, kilalanin natin ang mga ito. Pahaging. Pahapyaw na pahiwatig na umaasang maintindihan ng kausap. Hay, ang hirap talaga maglinis mag-isa, no? Gets ko na, tulungan na kita. Padaplis. Banayad na paraan ng pagpunaw pagpapaalala. Buti pa yung iba maaga sa group project. Ouch! Ako ba yun? Parinig. Pagpapahayag na tila para sa lahat pero may isang taong pinapatamaan. Highs! Nakakainis talaga yung mga taong hindi marunong mag-reply. Pasaring. Ginagamit upang magparinig o manita ng may bahid ng pagbibiro o pag-aasar. Mabilis yan. Okay lang kaya post ko to. Huwag na lang, baka may matamaan pa dyan. Nung pake ko. Paramdam. Pagpapahayag ng nararamdaman ng hindi binibigkas. Hoy Pauline, bumalik ka ng suka dun sa tindahan. Papansin. Para mapansin kahit sa maliit na paraan. Uy, kumusta kayo? Uy, tignan nyo itong trend, oh. Uy! Uy, tignan nyo yung trend. Oh! Sagasaan. Isang diretsahan at prangkang paraan ng pakikipagkomunikasyon. Ayoko na! Ako na lang lagi gumagawa ng mga group projects. Pero seryoso, no? Ang hirap kaya maging group leader. At ang panghuli, paandaran. Paggamit ng karanasan bilang paraan ng pangaral. Nung kabataan ko, sineryoso ang pag-aaral ko, kaya yun, umasenso ko. Opo tito, pagpubitihin ko po ang aking pag-aaral. Sa bawat salita, may paraan. Sa bawat pahiwatig, may kahulugan. Ganito makipagkomunikasyon ng mga Pilipino. Hindi lang sa bibig, kundi sa puso. Diretsahan man o may halong lambing, isang bagay ang malinaw, ang layunin ay maunawaan.